Okay, I'm back. So, tumahimik ako sandali kasi parang feeling ko is I'll be on support. Meaning to say, I spent more time praying for for the benefit of our country and the whole world. Kasi talagang most of the countries now are in turmoil, in crisis. Mahirap na ang sitwasyon. Nagtatrabaho na masyado ang darkness. But that doesn't mean that God is asleep. Hindi natutulog ang Diyos. As a matter of fact, habang nanonood ka ng Senado, iba-ibang YouTube, especially yung pinapanood ko, pati Rappler, lahat, kung pwede, kasi retired ako eh. At the same time, I'm doing research. Gusto ko talagang mag-make up dahil in the past, talaga ang politics, ginawa ko lahat para hindi ako mag-spend ng time sa kanya. Parang nag-focus lang ako dun sa para sa akin is mahalaga. And then I realized, kasi pagka nagkakaedad ka na, nagkakaroon ka na ng time, at saka iba na yung sitwasyon mo, nasa ibang bansa ka na, medyo bawas ng konti yung takot mo kasi nga, sabi ko nga sa inyo, sinira ni Marcos Sr. ang aking confidence nung bata ako. Nagkataon pang introvert ka na tapos tatakutin ka pa. Wasak ang self-image mo. But then, may calling ako. Pag may calling ka, power ni Holy Spirit yun eh. Even here, habang nag-uusap tayo, bago ko magsalita dito, I pray to the Holy Spirit so that He uses me dahil hindi ko alam ang boundary ng video na to. Pwedeng, after a decade, mamatay ako, hukayin to ng mga, alam mo yun, mga naging estudyante ko. I don't know. Kasi, di ba, hanggang ngayon binabasa natin yung mga sulat, yung mga kaalaman ni Socrates, sobrang luman-luma na yan, wala na siyang, hindi siya sumulat ng libro, pero yung mga estudyante niya, tinandaan yung mga tinuro niya. Ganun ako mag-isip. Ang iniisip ko is, this is like a seed na sinasabi sa Bible. Pag nagtanim ka, at kung yung tinanim mo ay kabutihan o may kahalagahan, may makikinabang doon. So going back, yung sitwasyon, kasi magkaiba tayo ng oras, parang 14 hours ahead ang Pilipinas kaysa sa Canada. So, kagabi naapektuhan yung pagtulog ko kasi nabulgar na, di ba? Parang, Marcos, tawagin mo na lahat ng advisor mo dahil mukhang hindi mo matatapos itong tenure mo. Hindi kaya ata abutin ng So, gusto nating makita na iba na ang sitwasyon ngayon. Kasi may Gen Z na eh. Kita mo si Barsaga, yung batang Barsaga. Siguro hindi magiging ganun kagaling yon kung yung tatay niya buhay pa eh. Kung bakit magaling yung batang yon, do hinahaluan niya kasi ng satire, yung kanyang pamyaw-meow na yan, pang-iinis na strategy yun eh. Kasi pag nag-meow ka, may gumawa na ba ng meow in the past sa Congress? Kinukuha niya yung atensyon eh. Diba pag nainis ka, panonoorin mo, parang, sandali, anong katangahan ang ginagawa nito? Bakit nangyayari ito? Inaral ng bata ngayon. Kita mo na, pag nagsalita, loaded. May substance, mabigat ang alam. Yung si Sandro, fluent lang eh. Pero meron siyang original ideas like this Barsaga. Kita, nung bumanat siya na ang soldier pagpunta sa gera, hindi siya sure na makakabalik siyang buhay. I like that line. Kasi ang totoong soldier, hindi iwas pusoy. Alam niya kung ano pinasok mo. Parang pag-aasawa.
Pasok ka ng pag-aasawa, tapos budgeting, hindi mo alam. Di ka marunong magtipid. Di ka marunong, alam mo yon, makisama sa sarili mong esposo o asawa. Ayari ka. Lahat ng sitwasyon natin sa ating kalagayan ay kailangan ng kaalaman. Kaya nga napakahalagang meron kang faith sa Diyos. Dahil kung sa Kanya ka sumasandal at hindi sa kaibigan, hindi sa resources mo, hindi sa pamilya mo, solid ka. Yung parang tipong, hindi mo na mamatay, katawan ko lang eh. Ba? Hindi nga abot yan ng 50 seconds eh. Just a blink of my eye. Pag naputo lang hininga ko, katabi ko na kaagad si Lord. So, ano nakakatakot mo kung talaga alam mo yung faith mo? Kaya pansinin nyo sa Senado, sino ang may bayag at wala. Diba? We love courage. We love bravery. Pero sa akin, sama-sama yan. Kinakala yung courage na yan, may kasamang loyalty yan. Diba? Nasaan ang loyalty mo? Nasa faith mo? Nasa prinsipyo mo na nakadepende sa faith mo? O sa trabaho mo? Diba? Si Panfilo Lacson, I love that guy kasi talagang nagtatrabaho. Ang problema, yung loyalty niya eh. Diba? Medyo, ayoko na iwas puso eh. Gusto ko yung tipong, bigyan mo ako ng mga, kaya nga ako napakasal sa asawa ko dahil meron siyang, meron siyang mga sorpresa. Nung ini-interview si Vilma Santos, bakit niya sinagot si Edo Manzano, ang sagot niya napakasimple. He's filled with surprises. Yung tipong artista ako, sikat na sikat ako, biglang sinundo ko ng motorsiklo, hindi kotse. Sanay ako, ang sumusundo sa akin, Mercedes-Benz. Pero nung sinundo siya ni Edo Manzano ng motorsiklo, nagulat siya doon. Wow! This is adventure. This is confidence. This is something new. So, diba tonto tayo kay Marcoleta nang biglang may witness na kumanta na nagdi-deliver sila ng basura. Ganda ng code no? Basura. Yung basura yan talagang totoo. Literally, naging basura ngayon sa buhay nila. Dahil babasurahin yan ang kanilang future, legacy. Oh my gosh. Isipin mo kung gaano kagulo ngayon ang sitwasyon ng mga Marcoses at Romualdez. Nanginginig na yung mga yan. Diba? Kaya nga, ang inaantay ko is gusto kong marinig, freeze na dapat ang lahat ng accounts nila sa bangko. Dapat, kaso nga, ang problema natin, yung haring nakaupo no? Yun mismo, dinideliveran, naku, naman! Nung mapanood ko this morning yung YouTube ni Lucy Cruz, tapos ang title pa tax ng airmats mo. Ayaw banggitin yung exact word kasi it sounds like mura. Ang daming tandaan nyo, ex-convent, ako, personality. So, spitohin natin ang ating old status. Hindi tayo pwede magmura. Doon nakakapagmura na talaga yung sitwasyon ngayon. Isa pa yung pagmumura na yan, kinakala ipaliwanag ko yan kasi iba-iba kulay niyan. Naalala nyo sa Bible? Si Jesus mismo nagsalita ng hindi maganda sa mga Pharisee. Ano sinabi niya? Tinawag niyang ahas, mga ahas ang Pharisees. Mura yun, kung talagang iisipin mo. Dahil, ano ba personality ng ahas? Para sinabi mong demonyo ka. Oh. Pero nagsalita siya ng ganun. Ibig sabihin kasi, umabot na kayo sa, parang na kayong demonyo. Alam niyo yung tama. Pero gusto niyong gawin yung mali. Kaya yung ganun, walang kapatawaran yun Wala. Ito yung message na gusto kong impart sa inyo. Ang totoong tapang ay nanggagaling sa Diyos.
Ang tapang mo ay walang boundaries kung ang alam mo is hindi ka mamamatay at secure ka. Kahit yung tatlo sila. Sa Old Testament, yung tatlo na inutos ni, kalimutan ko yung pangalan ng hari, na sunugin. Diba naging apat pagdating dun sa furnace kasi sinamahan ng, kung tawagin nila yung Son of God, biglang nandun yung Diyos. Son of God, ibig sabihin either an angel or si Christ na hindi pa lumalabas in history pero he was existing even then. Ang buhay ay gumaganda dahil sa mga taong walang takot at nasa tama. Maraming Pilipino ang moral, tama ang pag-iisip, kaya lang puno ng takot. Kasi kitang-kita sa Senado parang 90% sa kanila takot. Pero dahil may mga konting hindi takot, katulad nung Marine na yon na nagtapat at sinabi lahat at hindi pa humihingi ng dito ka bibilib, hindi humihingi ng security sa Senate. Katwiran niya may tropa ako. Alam nila paano kaya yariin Ganun ang anak ng Diyos, ganun ang totoong Kristiyano. Ang alam niya hindi natutulog ang Diyos at nagbabantay sa Kanya. Pero hindi ka naman nagwawalang no? Yung tipong tira ng tira. Hindi, may discernment ka. Alam mo timing. Kahit ako nung may nabasa ako na hindi pwedeng puro dasal. Just a minute, itama natin yan. Hindi pwedeng mawala ang dasal. Kaya nga, all the way, mula nung sinimulan ko to, I really prayed hard for the Philippines. Kasi, meron ng Gen Z, meron ng future, na nagbibigay sa atin ng hope. Tingnan mo yung batang Leviste. Yung Barsaga na yan, puro yan, puro young generation yan, na merong prinsipyo, na gusto ng bansang walang mahirap. Diba, isipin mo yung batang Leviste, bilyonaryo yun sa Batangas. Pero sinasabi niya, right now, nagbibigay siya ng 1,000 a month for every poor student na nag-aaral. Diba, sarap pakinggan nun? Kasi ang talagang totoong purpose ng taxes is para walang mahirap. Kaya nga yung linyang hindi ipinaliwanag ni Aquino, na walang mahirap kung walang korap. Ang totoo nun is, ang taxes, ang purpose niyan is to distribute the resources to everyone. Yung sobrang ngari, 200 ang sapatos mo, bigyan lang kita ng 12. Kukunin ko lahat yung tira. At ibibigay ko sa orphanage na walang mga sapatos. Masama ba yun? Ngayon, kung talagang gahamang ka, sige, bigyan kita ng 20. 20 sapatos. O gawin natin 30. Pero wag 200. Kasi marami wala talagang sapatos Ganun ang pera sa taxes. Ninakaw. Ano na? Ha? Kung wala ng budget ang bahay, ano na mangyayari? Yun ang sitwasyon natin. Kaya hindi pwedeng walang nagdadasal. Dahil yung Marine na yun, lumabas yun, out of grace from God. Hindi pwedeng walang nagdadasal. Kaya kung naririnig mo ito, ipagdasal mo bansa mo. Pagdasal mo ng totoo Hindi yung, Lord, tulungan mo kami. So, ganun na, pero ikaw hindi nagre-repent. Baka naman hindi ka papakinggan ng Diyos dahil ikaw mismo mangwa ka ng masama. Ikaw mismo, parte ka nitong sistemang bulok. Mag-repent ka. And then sabihin mo, Lord, gawa mo ng parang makalabas ako sa ganitong sitwasyon. God is never asleep. At hindi humihina, hindi nangihina ang Diyos, hindi nagbabago. Permanent siyang malakas. So keep on and stick with God. And in the end, tandaan nyo, maikli ang buhay na ito. Maikli. Kaya kinakalang gawin mo tama. Dahil sa bandang huli, huhusgahan ka sa buhay na to. Na ibinuhay mo na, how did you live this life? May justice after this. Kaya be brave.